Naaasiman kaya kayo yung iba di ka naaasiman sila sa ito, gumaganto sila. Bangga. Ayon sa resulta nito, 99% na ako yung anak na nakakabagay positive. Ano pinapakain mo tingin? Kuya ko, Oh, nakain ng baby. papa, mama, Elia! Nasaan ang Mama Ethel? sa kabila nito, si Jassy may pag-aalinlangan. Hello, Mama! Pakita mo kinakain ko. Mama, tama ka nakaam. Hanggang pinangin natin, kasama ang kanyang misis Pico. at dalawa nilang Mangga anak, Pico. si Jassy, Sinabaw. nagpagpatsana para ma-meet ang nagpapakilalang kanya raw biological family. At isang lunes, tumulang na si Jassy patungong Zuni City sa Quezon Province. 7 oras na biyahe sa tren ang kanilang binuno. Naiwan ko po sa bahay. Pakita mo yun. Hindi ganito lang. Mama, may talento. Ay. Bukan mo muna. Hindi, wait lang. Balikat naman ako. Wait lang, Aray. Pagkababa pa lang sa istasyon ng tren, naghihintay na ang kanyang biological parents o tunay na mga magulang, mga kapatid. Yeah, masarap talaga. Sinalubong siya, dala-dala ang kanilang banner. Guys, mangga. Wala pa pala nanonood. Ang nakita na. Nakita ni Jassy at ang tunay na pamilya sa China, matutunayan na sa aming pagbabalik. Pag-fiesta ay may mga kalkul, banglong, buhong. Matapos ang 7 oras na biyahe sa tren, narating na nila ang railway sa Zuni City sa Quezon Province. Ang hindi alam ni Jassy, naghihintay na pala rito ang kanyang mga tunay na magulang na sina Licho at Chungfong, pati na ang kanyang mga kapatid. May asawa na siyang piniilit ng galing. Sunflower. Pag-dating ko, umiyak na agad ang mama ko, tapos lahat nga agad sa akin. Kulat ako, wala na ako action, pero sobrang masaya pa din sa feelings ko. Sobrang gulat ako, sobrang dami talaga yun. Parang sa mga ganyan tanong sa akin. Niyaka po kami nila. Levi! Sister-in-law ko po. Ang pogi naman ng leping yan. Tingin. Tapos ako sa gilid, kita ko, marami table sa Levi din. Sabi ng kapatid ko, makita pa ha, simple na ka yung face, mas matagal ka. Tatawa lang ako, iakit ko rin sila. Galing mo Tagalog. Here, this my home, my dog, okay, this is my daughter. Deserve po niya yan kasi napakabuting tao yun po. Sinagot na ng Panginoon yung panalangin niya maging buong pagkatao. Ipinakilala na rin ni Jassy ang asawang si Sheena at ang kanilang mga anak. Sabi nga siguro maganda asawa ko, mga anak ko, mga pogi. Napaka-welcome po namin. Mag-feel talaga na family kami, na hindi kami iba. Alaga sa amin si mama niya yung pagdating pa lang, pakain na agad, at tatanong kung gutom na ba kami, o ano gusto na pahinga. Saka lalo na yung anak ko, sobrang kita ko talaga ng sobrang love at saka care na talaga palaging binahag. Pinag-picture nila kami at pinahag at love. Mabait sila at palagi sundot sa girl at binabantayan sila kami palagi at nagpasan kami palagi. Sa pag-uwi ni Jassy sa China, hindi lang daw pangungulila
nawala ako, pinaaway lang, hindi na tulad natin na sweet na away, tahimik sa tao. Masaya rin siya, ito talaga smile, tapos good na Ngayong kumpleto na ang pagkatao ni Jassy, paano naman kanya na ito ipapaliwanag sa pinalakan niya ama't pinatuloy mga umampon sa kanya? Kinabukasan, si Jassy nakatanggap ng tawag mula sa inang nagpalaki sa kanya o ang kanyang adoptive mother, si Lipe. Kanya asal ba ako, kasi kung nandito ako sa Rico, tanong na anong gawa mo dyan, narinig lang siya, pero feeling ko, nakaiyak siguro ka, tapos hindi search niya malungkot. Tapos sabi ko ni mama, antayin mo lang ako, kakapagis dito, maulit ako. Gusto ko lang face-to-face kayo na isa. Samantala, ang mga kapatid ni Jassy, merong inalok sa kanya. Matulong daw sila sa akin, bigyan mo sila mahay, tinahan, masaskin, sabi ko, okay lang naman ako ma-stay dito, pero short time lang kasi doon na ako bahay sa akin. Kasi doon ako na-start, yung na kami nakita-asawa ko, and yun yung kami na anak. Nakita ko na. Basta na ako talaga sa kitchen, kain, style, mga ugali, Chinese mukha, pero puso ko Pinoy. Sanggol na ninakaw noon sa China na nakarating dito sa Pilipinas. Nakabalik na sa kanyang tunay na pamilya. Paulit-ulit eh. Ano napanood yan? Ngayon, hahabulin na lang nilang mabawi ang mga ninakaw na sandali ng nakalipas na 3 dekada. Hindi pa huli ang lahat. Ang importante, Ha? ngayon kung Sino pa inay? na sila. Wala na ako pulang sa buhay, saya naman ako. Uubuin dito. Ako na Nakakaubuyan? kasama ng kanina kay Thank you so much mga kapuso kung nagustuhan niyo po ang video ito. Subscribe na sa GMA Public Affairs. Ate, bakit mahal naging maganda? Ang ganda, nasa pag-aaral ko. At maganda kung afford ko tulad sa shopping. Ilang beses ba kung dumating ang kalbaryo sa isang pamilya? 1, 2, 3? Nauna nang pumanaw ang pangalan niya si Robin sa sakit ng liver cancer. Yung magkakapatid. Sinulan ng chef na si Joseph. Ngayon naman, pati ang bunso na si Isha. Kinakain niya. Sa sino mang magulang ang namatayan ng anak dahil ang nakagawian ang Ang tatlo magkakapatid. dapat maglibing sa magulang. Paano pa kaya kung ang iyong Ha? 3 anak sunod-sunod na mamamatay? Ito ang kapalaran ni Lauren Lee. Taong 2014 nung namatay ang kanyang panganay na si Roden sa stage 4 liver cancer. Nag-viral noon ang video ni Roden, pati na ang kanyang kwento kung paanong habang nasa bingit ng kamatay, pinakasalantahan nito ang kanyang kasintahan si Lizette. Oo, ayun pala. Aliwag man din. Yun yung ano, nauna. Makalipas ang 9 oras mula nung sila ay ikasal, si Roden binawian ng buhay. Si Roden ay kapatid ng celebrity chef na si Chef Hazet Go. Ilang beses na namin siyang naitapot dito sa ating programa. Ito pala, di Chinese. Kaset go. At nakasama rin sa ating opening billboard. Ikwinento na sa akin noon ni Chef Hazet na pati siya na-diagnose na may problema rin sa kanyang atay. Makalipas ang 1 taon, mabilis Ano na yan? bumagsak Laging ang kinakain niya yung panay na mantika. Hindi, baka ano yan. Ha? Mana-mana. Tatlo agad eh. 5 pesos. Sasabihin mana-mana. Ako yung pinanganak daw. Wala ko cancer. Pero dahil na may lahi, 5 pesos na makuha mo. Nasa lifestyle yan. Kayanin mo yan. Kapag hindi ka nakumain ng mga bawal na para malapit ka ng loob. Right, buma. Pati no fish.
Patingin ng fees. Ano yun? So, nag-invite ka sa akin yun. So, Saturday, lagi ng mga tao na Saturday na rin. Nagmamahal na pag-asa. Physical naman, nagpipili ka. So, kahit saan man, narinig yung mga prayers. October 2015, si Chef Hassel binawian ng buhay. Noon pa man, halos hindi na kayanin ni Silly. ang dalawang magkasunod na krisis sa kanyang buhay. Gusto ko yung kung bata pa sila. Kasi yung kami magkasama. Bakit mo yung parang nandiyan na sila. At sa kanila ako mag-mention na namatay na yung anak ko. Hindi. Sinasabi ko na lang na parang umalis na sila. Pag-ulit sila. At noon pa man pala, may isa pang matinding dago na parating. Habang naka-confine pa lang sa ospital si Hassel, na-diagnose din ang bunso na si Hisham ng liver cirrhosis. Nito lang Abril, ang sakit ni Hisham lumala pa sa stage 1 liver cancer. Nung kuya ko was at my age, that's when cancer started. So just like myself, 27, nag-start yung tumor lumabas. Kasi started liver cirrhosis at first, tapos nagkaroon ng tumor, hanggang sa lumaki yung tumor. Yung sa mga kuya ko lang, difference is nalaman na late na. Yung sa akin, perfect opportunity to address it kasi liit pa lang, and isa pa lang yung tumor. Iningatan ni Hisham ang kanyang sarili, sumunod sa napaka-istriktong diet sa pag-asa baka sa kanilang tatlo, siya lang ang makakatalo sa Wala liver din. cancer. Pogi eh. Kung ang isang sakit ay galing sa isang side, no? Sa tatay o sa nanay, nag-run yun doon sa kalahati kasi ng genes natin. Oo. Sa nanay, kalahati. Sabi ko sa inyo na eh. Ay, sa kanila. Kung Nasa genes nga. genes yun. Hindi maniwala sa akin Nito eh. ng October 12, lumipad Sabi ko si sa inyo, nasa Hisham jeans. kasama ang kanyang ina sa Guangzhou, sa China, I just landed about 45 minutes ago. para subukan ang isa sa mga modernong treatment doon para sa cancer, ang cryosurgery. Sa prosesong yun, susunugin ang tumor sa mata ni Hisham. Last scan niya, stage 1 siya. Pero yung nakapit-scan kami doon, kasi sabi ng doktor, doon na lang daw gagawin Ito, tiyan ko. yung ilitis na pit-scan niya para diretso na kung makikita na nila kung saan niya tatagito. Pero matapos ang isinagawang PET scan sa China kay Hisham, nalamang ang kanyang liver cancer. Nasa stage 4 na. Base rin sa iba pang medical tests, 13% na lang daw ng kanyang anak Pinapakain pa si ang Remy. gumagana. Napakain pa. Glorify you, God. Thank you for this wonderful day. Kaibigan ko, parang i-give up na nila si Hisham dahil yung function ng liver hindi maganda. Hindi na makayanin ng surgery. Pero sinabi niya na bigyan pa ako ng after that week, sinabi pa rin na baka hindi pa rin makayanan. Sa puntong yun, pinayuhan na lang daw sila ng doktor na umuwi na ng Pilipinas. Ako lang kasi ang tinawag niya, sa akala ng doktor na hindi mo na ipaalam patient. Tapos sabi ko hindi, mas matapang ang anak kaysa sa akin. Hindi nagtataka yung doktor. Kung sinabi niya kay Hisham, tungkol doon, sabi niya, okay, anong dapat gawin? Walang takot. Basta ang gusto lang niya, gagawin ang dapat anong gagawin. Dahil yun ang pinagkita namin. Hanggang ito lang November 1, bumalik na ng Pilipinas ang mag-ina. At sa halip na ipakonfine muli sa ospital si Hisham, nagdesisyon siya sa bahay na lang ipagpatuloy ang kanyang medikasyon. Nitong November 11, nabisita pa ng aming team si Hisham. Hirap na siya noong magsalita. Kailangan ko na lang umuwi. Kasi
right now, 13% talaga. Kailangan kasi drop ko. Okay lang ba? Magpa-refund? Sabi niya, first action na lang talaga is only I should just get some opinions here. Bukas na gabi na. Hindi ako nakapagod kung alam ka sa kanila. Yun din ang tinatanong ni Dami. Sabi niya sa akin, ma, sorry. Sorry, napapagod ka na ba? Marami ko hindi. Hindi ako mapagod. Basta rin napagod ka lang. Hindi, ayaw ko biyain, ma. Kung ano biyaan mo ka na ko. Baka nabasawa ko. Alam mo, hindi ako magsasawa. Ang kwarto ni Lorelie ang nagsilbing hospital room ni Hisham. Kumuha rin sila ng private nurse. Ang lagi ko lang talagang sinasabi na, si Shao, ibigay na lang sa akin. Hindi ko maisip kung ano ako kung wala si Shao. Paano ako? Makakayanan ko ba? Unti-unti na sila nawala. Kaya lagi ko sinasabi, God, ibigay mo yung siya sa akin. Yun ang pinakamagandang bagay na matatanggap sa buong buhay ko. Okay na ako. Kaya ako hindi ba? May takot din ako na Wala. takot at mawala si Isha. Siya yung babae. Anak niyan, ha? Babae. Lahat ay lalaki eh. Hirap na noon si Hisham sa paghinga kaya naka-oxygen na. Namamalas na rin ang kanyang mga binti at paa. Halos hindi na makatayo. Gayunpaman, buong tapang pa rin siya lumalaban. Kailangan mo talaga ako. Lagi kong nagdarasal. Lagi kong sabihin si mama na dasal na lang yung dasal. Kasi hindi ako naniniwala na this is the end for us. Alam ko na mag-birthday na ako. Mag-birthday na si mama. Pero this is not the end. I can feel that. Yun yung mga Sa birthday ni Isha, January 2. 21 days na lang yung bata na katanin. 21 Sabi days niya, na lang. ang busilis na tayo. Kung maiwasan yung takot. Ayaw mo na? Ano pa? Kung nakikita ko siya ganyan. Habang nasa yung katawan May niya. ano ko laman. Ano masakit sa katawan niya. Gusto mo yun? Sige, kinog naman. Isa sa karangan ni Lorelie Hindi po yung sa napakalaking pagsubok na ito sa kanilang buhay, Malambot. ang kanyang manugang na si Lizelle, ang byuda ni Roden. Siyempre, napagdaanan na namin lahat ng to. Sana naman sa time na to, yung papakita na ni God yung miracles niya na this time hindi na mangyayari yung nangyari sa dalawang kapatid niya. Kasi napakahirap. Nitong Martes ng gabi, nag-post sa Facebook si Lorelie, humihingi ng dasal dahil kinailangan daw muli nilang itakbo sa ospital si Hisha. Ilang oras lang ang lumipas nang tuluyan siya na maalam. Sayang. Oh. Yes, kaya everyday gigising. Ang Sabi tiyan. ko siya ako. Kung bati lang siya gano'n. Kain kami ng sabay dito sa kitchen. Nasa bahay niya ako lagi lumabas. Pag may mga events, lagi niya ako sinusundo. Miss ko yung sabay kami mag-worship kay God. Siya yung mga plans nga namin na travel. Tuwa ako kasi alam ko tuloy-tuloy na
ko at ng Nina Shine yung team na pinaglalaro ko sa PBA. Bumisita rin siya sa ano pala? Ano yun? Ay, hindi ko na nakilala. Hindi yun. Gusto ko makiramay sa pamilya niya siya, kasi yung mami niya. Kasi siya na lang ito yung natitira. Yung isa na lang, di ba, kung gaano masakit na, hanap akong tatlong anak mo ang ilibig mo, di ba? Napakahirap, napakasakit. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it 2017. when I see you. Tapos na. That's the episode. That's the episode. What is